May pagkakataon ba sa buhay mo na parang iniwan ka sa malaking responsibilidad? Yung tipong dati may gumagabay sa'yo tapos biglang ikaw na pala ang kailangang manguna. Nakakatakot, di ba? Parang si Joshua pagkatapos mamatay si Moises. Sa Joshua chapter 1 verse 9, sinabi ng Diyos kay Joshua, "Magpakalakas ka at magpakatapang, huwag kang matakot dahil kasama mo ako saan ka man pumunta." At sinabi rin ng Diyos, "Huwag mong kalilimutan ang aking salita. Magnilay ka rito araw at gabi." Mga kapatid, hindi biro ang pinagdadaanan ni Joshua rito. Si Moises ba naman ang pinalitan niya? Isipin mo sa barangay, parang ikaw yung bagong kapitan tapos yung dating leader sobrang galing at lahat sanay sa kanya. Takot si Joshua. Mabigat yung responsibility. Pero pansinin natin, hindi sinabi ng Diyos kay Joshua na, "Joshua, magaling ka kasi." Hindi rin niya sinabi, "Kaya mo yan dahil matapang ka." Ang sinabi ng Diyos, "Kasama mo ako." Iyan ang pinakasentro ng Joshua chapter 1. 3 beses sinabi ng Diyos, "Magpakalakas ka at magpakatapang." Bakit inuulit? Kasi alam ng Diyos na may takot si Joshua. At ito pa ang malalim na parte ng mensahe dito. Ang lakas ng loob ni Joshua ay nakakabit sa pagsunod niya sa salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, "Huwag mong hihiwalayan ang aklat ng kautusan." Sa Hebrew, yung magnilay ibig sabihin paulit-ulit mong iniisip, binubulong, at isinasabuhay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sapat ang motivational quotes lang. Hindi sapat ang kaya ko to. Ang tunay na katatagan galing sa salita ng Diyos. At bago pa man tumawid ang Israel sa Jordan, naghanda na sila. Ipinapakita nito na ang pananampalataya hindi tambay lang. May pagkilos. May pagsunod. May gagawin. Mga kapatid, baka may Jordan River ka rin ngayon. Bagong trabaho. Bagong responsibility. Problema sa pamilya. Ministry na kinakatakutan mong simulan. O baka panahon ng buhay na hindi mo alam paano tatawirin. Ang mensahe ng Diyos sa'yo, huwag kang matakot. Kasama mo ako. Pero tandaan, hindi automatic ang pambihirang tagumpay kapag malayo tayo sa salita ng Diyos. Kung gusto natin ng lakas ng loob, manalangin tayo. Magbasa ng Biblia. Magnilay sa salita ng Diyos. Sumunod kahit kinakabahan. Dahil minsan, hindi muna alisin ng Diyos ang laban. Pero bibigyan ka niya ng lakas para harapin ito. Ikaw, ano yung Jordan River na kinakatakutan mong tawirin ngayon? At mas mabigat na tanong, mas nagtitiwala ka ba sa sarili mong lakas? O sa presensya ng Diyos? Tayo'y mag-pray. Panginoon, salamat dahil hindi mo kami iniiwan sa panahon ng takot at bagong hamon. Tulad ni Joshua, madalas kinakabahan kami sa mga responsibilidad at laban sa buhay. Turuan mo kaming magpakalakas at magpakatapang dahil kasama ka namin. Ilapit mo kami sa iyong salita araw-araw upang doon kami kumuha ng katalinuhan at lakas. Tulungan mo kaming sumunod kahit mahirap at kahit natatakot kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may natutunan ka rito, comment mo. Kasama ko ang Diyos. At ishare mo ito sa isang taong may pinagdadaanan ngayon na kailangan ng lakas ng loob. Follow mo rin ang page para sa mas marami pang pag-aaral ng Biblia na pang-araw-araw na buhay at madaling maintindihan.